Usap natin live si Mayor Alfred Romualdez. Mayor Romualdez, good morning po. Good morning naman. Opo. Anong initial reaction nyo dito na yung pagkukulang daw sa panig po ng LGU, kaya humarami daw hong napinsala at namatay, Mayor? Alam nyo, pwede naman, dapat naman talaga imbestigahan eh. Pero tingnan nyo, sino bang tinamaan dito? Pati yung provincial police dito tinamaan kasi yung kampo nila nasa airport. Opo. Pati yung army dito, tinamaan silang nasa airport. Opo. Pagkatapos, yung mga dalawang secretary ng National Defense at secretary ng DILG, nandito rin bago nangyari yan. Meron mga casualty sila. So, bakit nangyari din yun? Dapat silang mga leader dyan at silang magsasabi rin na lumikas at umalis. So, kung mag-iimbestiga tayo, sige, gawin nila yon. Pero, ang sinasabi ko, unahin na muna natin yung mga natamaan dito at ilibing muna natin yung mga patay. Dahil yun muna ang kailangan natin ayusin dito sa Tacloban. Opo. Pero yung paghahanda, bago tumama ang bagyo at pagpaplano, nagawa hong lahat, Mayor? Nagawa naman lahat Pero, siyempre, tingnan nyo naman, paano ka naman hahanda sa bagyong ganyang kalakas? Ngayon lang nga nila nakita itong nangyari. Alam problema kasi dito, kinukumpara nila sa may ibang LGU. Yung ibang LGU, wala naman tidal surge o sinasabing na tsunami na tumama sa kanila Opo. Sa kanila, hangin lang. Opo. Dito, maraming namatay dahil kung makikita mo, kahit sa loob-loob mismo ng Tacloban, malapit sa San Juanico Strait mismo, Opo. halos may 5 barko nandun sa loob ng barangay. Sumampa na dun sa barangay at yun ang tumama sa mga bahay dun never in history na may imagine mo yung mangyayari yan. Yung mga dito, mga pader dito na mga kapal, pati yan, nagiba Kung tidal surge lang, kung umakyat lang ang tubig, okay lang. Pero hindi lang umakyat, pero yung mga alon at saka yung agos, napakalakas. Opo. Ang lang dito, kaya minsan, ang pinakamagandang tanungin dito, yung international community Opo. Dahil nakita nila sa iba-ibang lugar sinasabi nila talagang pinakamalaking damage dito sa Tacloban. Nakita nila yan sa Thailand, nakita nila yan sa Banda Aceh, lahat ng mga pinuntahan nila kasi yun ang trabaho nila Opo. Sabi nila, dito talaga napakalaking damage. Kaya ako, nagpapasalamat ako na at least marami pang nabuhay Okay, Mayor, dumako na tayo sa sama-sama nating pagbangon at kamusta na yung relief goods sa lugar ninyo? Yung marami na bang naabutan ng tulong, Mayor? Marami-rami naman. In fact, nung kami humawak ng relief goods, nakakuha kami ng mga truck, nakakuha rin ako ng mga volunteers, and halos naka-second wave na kami na yung buong syudad halos nabigyan na. So, tuloy-tuloy pa rin itong efforts na to. Siyempre, sa pag-distribute, hindi naman perfect yan. Meron pa rin mga 5%, 10% na hindi nabibigyan. Opo. Kaya tuloy-tuloy lang ang ikot, tuloy-tuloy ang bigay. Nabanggit niyo po yung mga labi ng ating mga kababayan. Ano na po ang ginagawang mga proseso doon? Mass grave pa rin ho ba? At marami pa rin ho bang hindi na ililibing? Marami pang hindi nalilibing. Sige pa rin ang paghakot ng mga patay. Nandun ako kahapon, mahigit 1,000 na, pero nasa low 1,000 yung mga bangkay na nailagay na dun sa libingan. Opo. Pero hindi pa naililibing dahil pinoproseso pa yan Nandyan yung mga forensics, mga pathologists, at ini-examine pa nila yung mga patay bago mailibing. Okay. Mayor, nandiyan po mismo si Pangulong Noynoy at nagkaroon ba ng pagkakataon na magkausap kayo para sa mas maganda pang serbisyo ng ating mga kababayan dyan sa Tacloban? Oo naman, nagkausap kami at sinabi ko naman sa kanya na ito yung mga kailangan ng syudad at ito naman yung situation at pinaliwanag ko rin yung anong nangyari noon kasi ang mahirap dito, sinasabi nila, yung mga shelter areas, yung mga eskwelahan. Pero, ang sinasabi naman ng DPWH, bago dumating ang bagyo, yung mga eskwelahan na yan,
are only good up to 160 kilometers per hour na hangin. Na hangin, okay. So kung ikaw naman ang mayor, anong gagawin mo? Kesa naman wala, doon na lang, magtiis na lang doon sa mga eskwelahan. Pero doon, may mga namatay din, marami din namatay. Kasi wala talagang pupuntahan ang tao dito pagka ganyan nga kalakas. Kasi yung tumama dito, sabihin na natin, tsunami ang effect Ang effect. Kahit sabihin mo tidal surge, pero ang effect, kung makikita mo sa nangyari sa mga ibang bansa, parang tsunami. Hindi naman natin pwede sabihin na ang tsunami nanggagaling lang sa earthquake. Hindi ho totoo yun. Hindi lang sa earthquake nanggagaling yan. Kasi sa lakas ng hangin, if you see that the force of the waves and the current is also as strong, then it's just like a tsunami. Technical lang yan Pero kung kasing lakas naman ng tsunami, kaya marami hong namatay. Kaya yun ang sinasabi ng mga tao dito na kung wala lang yung tubig na yun, marami dito mabubuhay. Okay. Mayor, sabi nyo kanina, marami pang pangailangan, although dagsa rin yung tulong dyan ng ating mga kababayan sa loob ho at labas ng ating bansa. Ano pa ho yung mga pangangailangan ninyo? Nanonood po rito ngayon yung marami sa atin na pwede pang magdala pa rin ng tulong dyan, Mayor. Hindi, kasi ang tulong naman ang hinihingi ko talaga, siyempre, tandaan nyo, syudad dito, kaya ang Tacloban City Government, we're functioning. In fact, nag-flag ceremony na kami kahapon Pero it's difficult to function if the other agencies are not functioning. Yun ang problema. Hindi pa bukas yung mga bangko. Hindi pa bukas ngayon yung mga korte. Lahat, sarado pa lahat yan. Lahat ng government agencies, halos sarado dito. Kami lang ang bukas dito At hindi naman kami nagsara. Kaya kailangan din namin yung tulong ng national government na impluensya na magbukas na itong mga iba-ibang ahensya. Para naman sa ganun. Because we are all partners, for economic activity here in the city. So we can go back and normalize already our city. And sa tulong ng international community, nagpapasalamat ako, pati din sa mga lokal na nagpadala din ng mga water purifier at nakakapagbigay ng tubig. At malaking bagay yon, malaking tulong. At nagpadala din sila ng mga teams para mag-clearing dito, tumulong sa paglilinis. Malaking bagay ho yun. Nagpapasalamat ako doon. Kasi dapat intindihin din, Tacloban City is an economic center here in the region. And kailangan talaga i-back to normal na natin ito. Okay. Sabi po ng ilang impormasyon na akala po namin, Mayor, na yung mga bangko baka this week magbukas, yung power nyo mag-normalize bago magpasko. So sa pagtaya nyo, Mayor, mga ilang panahon pa bago muling maibalik itong Tacloban City sa dati niyang ikinalagyan? Sa tingin ko, mabilis-bilis naman ito Basta importante lang dyan, yung mga katulad niyan, yung bangko, sinasabi ng mga negosyante, hindi naman sila makakapagbukas ng negosyo kung walang bangko. Kasi kailangan nga nila ng bangko. So, now, gasoline stations, nagbukas na. Pero sa tingin ko sa panahon, mas mabilis basta magbukas na itong iba-ibang ahensya. At makikita nyo na magkakaroon ng economic activity dito at bibilis-bilis naman dito. Okay, huling bahagi na lang po, Mayor, kausapin nyo yung mga nasasakupan ninyo. Well, ako nagpapasalamat that everybody's been patient. Everybody, I'm really grateful na marami naman ang nabuhay. And ito, madali naman palitan yung mga bahay na yan. Mga bagay na yan, madali. Importante, nabuhay tayo. Pero isipin na rin natin bakit tayo binuhay ng Diyos, di ba? May purpose yan Kaya kailangan talaga, dito, sanay kami sa bagyo, kaya namin tumayo. Pero kailangan yung mga partners din namin dito sa pag-normalize, kailangan na sabay-sabay tayo kumilos. Maraming salamat, Tacloban City Mayor Alfred Romualdez.